Hello, good morning po mga kahalaman. Tayo po ngayon maghahalaman. So ipapakita ko po sa inyo kung paano po si Manny June gumawa ng kanyang organic garden soil. Patatabain natin yung lupa na walang ganong nutrients, walang potassium, walang fiber, walang microorganism, no? So para magkaroon yung ating lupa, para maging masagana sa pataba, nangulikta po tayo ng mga gulay, mga tira-tirang prutas para ihalo sa ating lupa para gawing pataba, maging mataba ang ating lupa ang pagtataniman o gagawin nating garden soil. So ito po yung aking mga kinuha sa palengke kanina. Nangulikta tayo, nanguha tayo ng mga tuyong dahon, dayami, mga prutas, tira-tirang prutas at gulay. Ito po, ayan. Yan na po yan, nakasako. At ito po yung iba gagawin natin. Meron din po tayong mga papel. Ito yung dahon, dayami, at karton. Importante po yan para maging buwagag yung ating lupa. Haluan din natin siya ng kusot o yung tinatam na kahoy. Ito yung dahon, dayami, prutas at gulay. Mayaman po niyan sa microorganism na kailangan ng ating lupa at kailangan ng ating halaman upang maging mabunga, malusog ang ating halaman. Kung malusog ang lupa, malusog din po ang ating bibigyan tayo maraming bunga. Kagandahan po niyan ay organiko po yan, hindi po chemical na pataba. Hindi pa ako gumagamit nun kasi may chemical po yun. Masama po sa katawan natin yun, chemical. Dito sa ating organic fertilizer o organic garden soil, makakasiguro kayo na ligtas ang ating mga prutas na kakainin at gulay dahil walang chemical. So simulan na natin ang paggawa. Pero bago yun, papakita ko muna sa inyo yung aking katatapos lang mamungang ubas. Na-harvest na po natin to, yung iba tira-tira na lang. So pagkatapos natin ma-harvest to, muli natin kakalbuhin, babawasan ng sanga upang pabungahing muli. Nilagyan ko na po kahapon yung ating puno na yan. Nilagyan na po natin mga ganito, ng mga pataba. At tinambak ko po dyan sa puno niya, ayan. Sa ilalim po yung mga prutas. Ayan, para pabungahing muli ang ating ubas. So ito po yung ating ubas, mga tira-tirang bunga na lang yan. Na-harvest na po kasi yung iba. So ayan, may mga tira-tira pa. Dito po naman ninyo, nasa rooftop po yan. Eh, lalo na po yan kung yan ay nasa lupa, baka mas malalaki po yung bunga. Kaso ang lupa po niyan, semento po ang ilalim, napakunti lang po ang lupa niyan. Mga prutas, kaya sagana po siya sa vitamina, sa microorganism na kailangan ng ating halaman. Yan lamang po ang aking ginagamit, organikong pataba. Ito po yung ating berries, kinalbo ko muli. Sabay na po yan ng ubas, kakalbo natin kasi sabay po yan mamumunga. Kita nyo po, ayan, ang tugsbong ng mga dahon. Pagka dahon po niya, may bunga na pong kasunod dyan. Ganon din po ang ubas. Kapag kinalbo natin, pag dahon niya, sunod na po ang bulaklak at bunga. Ayan po yung mga tira-tira. So, kaya kailangan natin kalbuhin para pabungahing muli. Ayan. Ito po ay nasa 4th floor ng ating bahay. Organic rooftop gardening ni Manny June. So, dami pa rin bunga, no? So, kaya kailangan natin kalbuhin siya. Meron din po tayong ubas sa 3rd floor. Ayan, yung ating 3rd floor, yung ating pasola. Yung ating malunggay, puno na. Puputulin ko rin niya para kumapalulit. Yung ating ubas sa 3rd floor, ayan. Marami na po yung bunga. Baba. So, ngayon pupunoy natin ito ng halaman. Yung mga kamatis, talong, okra. Pero ayusin muna natin lupa. Lalagyan natin ng mga organic na pataba. Mga pinaghalong-halong gulay. Ano, kailangan natin bago natin taniman ng kamatis,
talong, okrang pula, okrang green. Yan po ang aking tatanim muli dyan. So, simulan na po natin yung ating gagawing organic soil. Gamit ang mga tinatirang gulay at prutas. Sasamahan niyo po ako at tayo po ay magsisimula gumawa para makita po ninyo, no? Atin kung tatabtarin to para mabilis mabulok o ma-decompose yung ating mga gulay, prutas. Tatabtarin lang po natin ganyan. Ito pong mga buto na to, lagay natin sa lupa dyan. Kukubo na lang po yan. Pag kukubo yan, pwede na natin itanim. Hindi na po bumibili ng buto, dito po nagagaling yan. Nasabi ko lang yan sa lupa at magtutubuan na yan, saka tayo kukuha ng pagtanim. Ano po, yung kamatis po, naglagay na po ako doon para tumubo na lang siya. Kukuha tayo ng pagtanim. Hindi na tayo bibili ng mga buto, mahal po ng buto. Kung pirasong buto lang eh 60 pesos, 80 pesos. Ang ginagawa ko yung mga tinatalang prutas sa gulay, may mga buto, pinasama ko sa lupa at tumubo naman eh, buwan tayo ng tanan. Kaya na po, lapit na po natin. Mamaya pag-haluin na natin to sa lupa, sa balde o sa lupa. Ganun po. Kaya po natin tinatagtag para madali siya ma-decompose. In 30 days, lupa na po. Ito po, mayaman sa potassium, fiber, ito mga to. 1. Patola, fiber. Fiber po yung patola. Magnesium, potassium, may mga prutas na yan. Kailangan ng ating lupa at ating halaman. Ito po ang ating organic fertilizer or organic garden soil. Pag mataba po yung ating lupa, pag ito po ay na-decompose at po ng kailangan ng ating halaman ay nandito na sa lupa. Ito po magiging pagkain ng ating halaman para mamuha ng marami, mabuhay siya ng malusog, sigla at maulaklak, mamuha ng madani. Yan. Pag ganyan po tinadtad natin, madali na po yung matulog. Sarap po mag-garden. 30 days lang, meron ka ng gulay, meron ka ng prutas mula sa pagtanim. Kasi mataba po yung lupa. Ibig ang maaga po yung mamumunga, mamulaklak. At matagal po ang buhay ng ating halaman kapag organic na pataba ang ating ginagamit. Halo-haloin natin po ito. Ganon. At halo lang. Tapos gulay, ito yung dahon, karton, papel. Halo lang natin. Saka natin lalagay sa lupa. Na na-decompose.
ito. Halo-halo na po natin. Lalagyan naman natin yung lupa. Ihalo-halo rin natin yung lupa. Lalagyan natin yung bato. Kaya may bato po yan. Doon po talaga panlagay po yan talaga sa mga balde. Kasi yung mga balde natin, ang paso ay may butas, diba? Kaya parang hindi ganong matuyuan, lalagyan natin ng bato. Punot. Tayo po. Nahalo-halo natin. Para madali siyang mag-decompose. Walang haluan sa lupa. Ay mandiri sa lupa, mga tratang gulay, lago ko kayo. Lahat po ng ating kinakain ay galing sa lupa. Ngayong araw, tayo ay magiging lupa. Tayo ay nagmula sa lupa, magbabalik din tayo sa lupa. Diba? So nahalo na po natin, no? Lalagyan na natin sa balde. Kasi gusto ko sa balde kasi pagtataniman ko ito ng kamatis, sili, talong, maganda po sa balde. Wala tayong paglalagyan dito, lalagyan din natin itong garden sa gilid. So ito na, lagyan natin ng bato kasi may butas po yan. Lagyan natin ng bato para hindi gaanong maubos yung tubig. Lagi sa mahulmig. Lagyan natin ang lupa. Lupa muna konti para pag natunaw yung ating na-decompose na yung ating mga prutas at gulay, ando na sa lupa. Lagyan natin to. Ano po? Lagyan natin. Lagay. Level pa yan, ano yan? Palit-palit po, lupa ulit. Hanggang sa mapuno siya. Taba po yung lupa na to. Sila, dati rin po itong may mga gulay na dinocompose. Pagtaniman na natin, kaya gusto ko ulit bago magtanim, lalagyan ko ulit itong mga composting prutas at gulay. Mataba po yan kapag sa po ay nag-decompose. Nandiyan na po lahat ng micronutrient kailangan ng ating halaman. Potassium, magnesium, fiber, nandiyan na po lahat. After 30 days pwede na lang taniman kasi bulok na po yan, lupa na po lahat yan. Promise. Pakita ko po sa inyo kapag naging lupa na yan at tataniman natin hanggang sa pagmula sa pagtanim, paglaki, mamulaklak at mamunga hanggang sa pag-harvest. Nakakita ko po sa inyo. Napuno po natin to. Ayan. Pagkapuno niyan, atin pong magdidiligan. Kailangan po ay basang-basa. Kuha po tayo ng tubig. Kailangan po ay basang-basa. Yung ating tubig na gagamitin, kailangan po yung galing sa ilog o kaya sa poso. Kung sa nawasan naman po ang tubig ninyo, kailangan po palipasan nyo muna ng 6 na oras para makasingaw, mawala yung chlorine o 24 hours. Ito pong tubig na ito ay nawasa. Yan po ay naka-imbak na dyan ng 24 hours. Kaya wala na po siyang chlorine. Yun po kailangan ng organic. Walang halong chlorine. Magnawasa, poso, kaya ilog ang ating pandidilig sa halaman. Kasi mamamatay po ang microorganism kapag may sabon o chlorine ang inyong pandidilig. Antayin natin bumaba yung lupa at pagkatapos po niya tatakpan natin ng plastic o kaya kung may pantakip kayo ng balde, takipan plastic o kaya sako. At ibuburo natin siya ng 15 days hanggang 30 days para mabulok.
every 15 days po, hahaluin natin siya. Haluin. Para yung nasa ilalim, mga microorganism bumibabaw. At muli nating didiligan. And then tatakpan uli after 15 days hanggang umabot sa 30 days. Lupa na po siya. Diligan natin muli, alisan na ng takip. Hayaan natin siya ng 1 linggo nakapuyangya upang pasukan naman ng araw at hangin ng mga microorganism. Ano po? At saka po natin tataniman. Nakakaasa po kayo na ang inyong mga halaman ay mabubuhay ng malusog. Bibigyan kayo ng matatabang bunga o maraming bunga. Kailangan po pagkadilig basang-basa hanggang doon sa ilalim ng tubig, makita nating lumusot na siya doon sa ilalim. Ibig sabihin nun, lahat po ng parte ng mga linagay natin doon, lupa, na po. Lahat po ng micronutrients ay magkahalo na po sila pati sa lupa. Matabang mataba na po yung lupa. So, antayin natin siya lumubog. Lahat ay mabasa. Muli, ipapakita ko po sa inyo yung ating ubas. Nakatapos lang mamunga. Ito po, ayan. Mga tira-tira na lang po yan. Ayan. Kanina po, kumain na po ako kanina. So, ayan, mga tira-tira na lang po yan. Ayan. Sa sobrang init, natuyo na po. Yung iba, kinakain na po ng ibon. Ng paniki. Sinasarap na po tayo. Ito iba, pahinugin pa lang. Harvest natin po natin mamaya. Ang gagawin natin, grape juice. Masama na yung hilaw at saka hinog. Sagana po yan sa vitamin C. Fiber. So, yun po yung ating halaman na pinalaki, pinabunga ng ating mga organic fertilizer. Ito po ang puno niya. 2 taon na po siya. Ayan po, marami pa pong tira. Ayan. Kita nyo po, ayan. Napakarami. Ibig sabihin po niyan na pruweba na yung ating organic na pataba na ginagawa ay talagang effective. So, yun po yung ating ubas. Dami pa pong tira. Ayan. So, sa muli, magandang umaga po. Maraming salamat sa panunood. Please subscribe my YouTube channel, Organic Rooftop Gardening ni Manoy Jun. O kaya, Manoy Jun na lang. Salamat po at magandang umaga. Maligayang paghahalaman po. God bless you all. Bye-bye.